Gusto mo ba ng agaran na mataas na sweldo? O baka pwede din naman na job security ang hanap mo? Yung tipong hindi ka mapapaalis ng basta-basta na lang. Marahil iilan yan sa mga katanungan na alam kong naitanong nyo na sa sarili nyo. Lalo na sa panahon ngayon, no? Ang daming uncertainty, ang daming mga risk. At ang bayarin naman natin, hindi nababawasan. Actually, lumalaki pa nga Iilan lang yan sa pagkakaiba ng private at public sector. Lahat ng yan pag-uusapan natin sa vlog na to. Kung interesado kayo na malaman at pag-uusapan natin ang career difference between sa public and private sector, keep on watching this video. Malay nyo, ito na yung maging gabay para sa next career jump nyo. Base sa experience ko, kumpara mo sa public sector, mas mabilis talaga ang pag-usad mo sa private sector kumpara sa public sector. Pero ang risk doon, sa private sector, may risk ka na ma-lay off. As compared to naman sa public sector, kung naghahanap ka ng more stable job, kalimitan, meron silang hino-hold na around 3 years na assessment or performance assessment para malaman nila kung ipopromote ba nila ang isang empleyado. Sa public sector, meron kang job security. Kumpara mo rin sa private sector, hindi siya ganoon kabilis na pwede ka na lang basta-basta matanggal. Kasi may proseso yan na sinusunod. Pero ang downside dyan, mabagal ang progression mo sa iyong posisyon. Siguro ngayon, mas maiisip nyo na, ano bang mas importante sa inyo? Yung mataas kagad na sweldo or yung may job security na may magandang benepisyo pero mabagal ang pag-usad ng promotion. Sa private sector nga, base to sa experience ko, again, lahat ng mga sinishare ko sa inyo, base yan sa mga actual na experiences. Umpisahan natin. Sa private sector talaga, mabilis ang progression. Actually, just to share with you, nung nag-umpisa ako as a Geek Squad field agent, not really as a Geek Squad field agent, nag-start ako as an in-house computer technician sa Geek Squad. Yung nakikita nyo sa stores na nag-aayos ng computer, yun ang unang trabaho ko. Nag-stay ako doon, well, within, I think, 3 months. After 3 months, nagpa-move na ako sa field agent Geek Squad, yung nagmamaneho na ng truck. So normally, between the two, mas mataas ang pasahod sa field agent because mas mataas ang risk at mas malaki yung opportunity mo to bring in money kasi you're providing direct service sa iyong customer. So doon pa lang, nung nag-umpisa ako sa Best Buy, nabigyan ako ng increase kahit na paunti-unti lang. Halimbawa, nagkaroon ako ng 50 cents increase. Malaking bagay na yon per hour, and so natuwa ako noon. Kasi sa Geek Squad, field agent, meron niyang 3 levels. Ako considered akong Geek Squad field agent number 1. Meron diyang number 2, meron diyang number 3. Yung number 2, inalam ko kagad sa manager ko, yung sa boss ko, ano ba yung qualifications na kailangan para mag-move ka from field agent 1 to field agent 2. So, binigay niya yung requirements. Ngayon, pagkatapos kong inalam yon, tinanong ko sa kanya, kailan ang susunod na training para sa mga to? Para ma-schedule na kagad ako. And so, nagpa-schedule ako, well, within that year, tinrabaho ko yung trabaho ng field agent 2 in the next year. In 2 years time, sinabi ko, I have experience, certified na ako dito sa mga qualifications na binigay mo, dapat naman siguro maging field agent 2 na ako. And so, by talking consistently sa boss mo, na-achieve ko yung pagiging field agent 2 well within a 2-year span. O, di ba? Ang bilis ng progression. So, kung i-assess mo talaga at may estilo ka, meron kang structure kung paano mo i-approach ang isang bagay, in terms of your career growth sa isang kumpanya, magagawan mo ng paraan sa private sector. Pero sa public sector, hindi ganyan ang proseso.
ang proseso sa public sector is normally tinitignan nila yung tenure. As an example, no, yung isang colleague ko sa department, she's been there for about 8 years. And yung role na kung nasaan siya ngayon was recently created para sa kanya particularly. And it took what? How many years? I think 6 years or 6+ years bago siya na-promote from being a buyer like me to a manager. So, doon pa lang makikita mo, medyo matagal talaga ang progression. Lalo na kung ang hinahanap mo is yung trajectory ng career mo is of the same field. However, hindi naman ibig sabihin nun na ganun katagal sa lahat. There are opportunities wherein kung yung skill set na meron ka performing a specific job and merong opening sa kabilang department na manager role at yung skill set mo actually fits doon sa requirement and knowing na nakapag-create ka na ng mga relationship with some of the people doon sa departamento na yon dahil nga consistently nakikipag-engage and nakikipag-deal with them and supporting them with their project, it will help you grow or I guess ma-fast track yung career growth. Just as an example, no, yung sinasabi ko nga, one of the buyers dun sa amin actually was recently promoted to a manager, I think in a span of close to 3 years, which is not bad, no? Ang goal natin in terms of like shifting is around 2-year mark. Medyo mas mahaba lang siya doon sa typical advice ng mga career coaches. Pero that's already fast for a public sector. And so now, manager na siya of a different department that will use and utilize yung current skills na meron siya for her particular role. Hindi porke sinabi na public sector, wala nang paraan kung paano mo mapapabilis yung career growth mo sa institution or agency na yon. To sum it all up, depende na lang din talaga yan sa tao. Kung madiskarte ka, pwede mo magawan ng paraan ang isang bagay. Sa Pilipinas, di ba, hindi ganyan. The more na pinapakita mong loyal ka, the more na pinapakita mong you're there to work, no? Minsan pumapasok ka ng Sabado, minsan pati Linggo, para lang mapakita mo at ma-recognize nila yung effort mo to be promoted, di ba? Dito, more on negotiation ang nangyayari. Kailangan i-show mo or ipakita mo na kaya mong gawin yung trabaho. At the same time, meron kang qualifications. Pag na-meet mo yung requirements na yon, essentially, wala na silang rason kung bakit hindi ka nila ipopromote. So, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa private at public sector. Sa inyong mga nanonood sa amin, baka meron kayong mga strategies din na hindi ko pa alam or hindi kasama dun sa mga nabanggit ko. I-share nyo naman. Comment down below sa comment section. Baka kasi makatulong din yan sa mga nanonood sa atin. Kasi kapareho ko naman, no, yung mga technique or yung mga strategies na shinare ko earlier, based lang yun sa mga naiisip ko na pwedeng gawin at mga pagbabasa or pagkoconduct ko ng research kung ano ba ang ginagawa ng mga tao dito sa Canada sa kanilang trabaho. Meron pa actually akong isa pang estilo. What if kung i-combine mo yung strategies mo sa private at public sector? Ito bibigyan ko kayo ng example. Nung nag-a-apply ako sa public sector, they're looking for someone who has a very high level of experience sa private sector. Kumbaga, sa public sector, tinitignan nila kung gaano na ka-senior tong tao na to sa role niya at yun yung ina-accommodate nila doon sa role na hinahanap nila. Paano mo pwedeng gawing advantage yan? So, if nasa private sector ka and if you're climbing up the ladder, no, yung regular advice ng career coach is fina-follow nyo, which is every 2 years, hopefully nagpo-progress kayo, at medyo nasa senior level na kayo, what you guys can do is actually apply for a public position role. Nang sa ganon, meron na kayong both private and public sector. Now, once na nasa public sector ka na,
paano mo naman magagamit yung ganyang estilo? Sa private sector, actually, may bearing yan, lalo na kung meron kang experience sa public sector. Pag nakita nila sa resume mo na meron kang background sa public sector, that's already a high level of proven experience. Dahil nga, very stringent ang qualifications na hinahanap ng public sector. Once na nag-qualify ka doon and meron kang tenure na experience na pwede mong i-showcase doon sa iyong resume, there's no real reason kung bakit hindi mo pwedeng makuha ang higher role or higher position sa private sector na ina-applyan mo. Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ko lang nun is gamitin nyo at i-leverage nyo yung experience nyo sa public at private sector. Isang strategiya na naiisip ko ngayon is magbalik-balik ka. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka sa private sector at medyo mataas na yung role mo, pwede kang mag-apply sa public sector. Ngayon, since nasa public sector ka na, spend a little bit more tenure, mga siguro 2 to 3 years, and then you can apply for a much higher role sa private sector. For sure yan, mas mataas ang magiging tingin nila sa'yo dahil meron ka ng public sector experience. Para hindi ka stagnant doon sa public sector, one thing that you can do is you can jump from public to private and from private to public. Isa ring strategy na pwede mong magawa is mag-jump ka from one public sector to another public sector company. I've seen that in one of my colleagues sa current institution na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Once na nakapasok siya sa public sector, the only way to go up is to keep on jumping from one public sector to another public sector. Para nang sa ganoon, mas mabilis yung magiging progression mo at mas mabilis mong mapapataas ang sweldo mo nang hindi nawawala yung nakukuha mong benepisyo sa gobyerno. Pero of course, huwag natin kakalimutan na meron tayong mga outside factors na kailangan parating ikonsidera. At nandyan yung mga risk na meron ang bawat isa sa atin. Kung halimbawa, nagwo-worry kayo na baka matanggal kayo dahil nga sa mga nangyayari sa ekonomiya ng Canada ngayon, not only in Canada but internationally, sa US, sa Asia, lahat apektado sa tariff wars ngayon na until now, hindi pa rin humuhupa. Maraming tao pa rin ang nawawalan ng trabaho. So for me, kung ako ang tatanungin nyo, I would think that, in your next move, mag-try kayong makapasok at mag-apply sa public sector just for the job security aspect. Sa akin lang naman yun, hindi ko sinasabing sa lahat magiging applicable yun kasi iba-iba naman ang priorities natin. On my end, ang iniisip ko is yung longevity, meaning for the longest time na nandoon ka sa trabaho, basically, yung feeling of being secured na hindi ka mawawalan ng trabaho kinabukasan, yung tipong hindi ka nangangamba. What if mawalan ka ng trabaho? Paano na lang yung mga bayarin mo sa bahay? Lalo na sa amin, nagme-maintain kami ng isang rental unit at itong bahay namin. So, paano na lang yung mortgage namin? So, ang priority namin is, right now, is yung job security. If ever man mag-move up kami, ang goal namin and part ng strategy na nabanggit ko kanina would be jumping from one public sector to another public sector. Hindi siya mangyayaring public to private. Kasi medyo mataas ang risk ngayon of moving from a public sector to a private sector setting. Dahil anytime, pwede ka na lang nilang i-lay off. Si Joyce na lang gawin natin real life example. She's been with this public sector agency since, I think, 8 years ago. Ganun na katagal, no? Talagang, kung halimbawa, once you started and once you go public, parang they will try to make it or hold you in the public sector for as long as they can. So, ang tanong, na tila kayo lang talaga ang makakasagot.
Mas gugustuhin niyo ba magtrabaho sa private sector or sa public sector? Again, maraming salamat sa pagsubaybay sa aming vlog. Hopefully, may natutunan kayo sa topic natin for today. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.